Mayong hapon, buenas tardes, Metro General Santos. Magandang hapon, Mapia Malulem, Soxargen, kininyong alagad, Brigada Ruel Dumantay. Mayad hapon mga kabrigada, ako si Brigada Abner Francisco. Makauban mi ninyo matag hapon diri sa programang mokalampag sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado nga mga tawo nga wala giaksunan ang mga problemang nakapekto sa komunidad ug mga hingtungdan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon, di pwede yan! Di pwede yan! Adlaw nga Martes mga kabrigada, November 9, 2021, 46 days na lang mga kabrigada, Pasko na! Paspasa sa adlaw lagi. Merry Christmas, Merry Christmas. in advance, mga kabrigada. Merry Christmas in advance, Brigada Abner. Okay, Merry Christmas sa ka mabugnaw nga hapon. Yeah. Perting Di na tugnawa kapon, sa kagini na Panginoon. pagkinintawon ka daw. Adlaw, kaya tibok adlaw hangtod gabi, bugnaw pagini. Ay, pagkabugdawas panahon mga kabrigada. Anyway, mayong hapon kayong tanan mga kaigsunan ha. Kung kapon nagpaminaw na karon sa Di Pwede Yan. And of course, sa ito mga kabrigada, relax na mo. Kaya syempre mga kaigsunan, doon lagi rin tawo ng Pasko. Unta, doon na mga kabaguhan mga kabrigada. Naay mga kabaguhan diri sa Jensen pero to be finalized pa tungod kay gi-lift na matod pa. O i-lift pa lang ang curfew hour dinhi sa atong dakbayan sa Jensen pero naa pa issue Brigadang Roel nga Wala to na to kini nga nilang executive order. Wala to na to mga kabrigada yung lagi So, i-lift executive na order. pero walay Nana sila appeal yung ang advance. mga minors, walay appeal. Why labot? Oo. Na sila yung advance info. Nagpagawas na sila sa LGU Jensen nga page mga kaisunan. Doon na advance info nga gipagawas nga lifted na ang curfew pero why labot ang mga kabatanunan. Akong understanding, murag wala pa na lift kay ang nakabutan dito will Correct. lift. Oh, Will lift. but iba sabot i-lift pa, Tama, correct, mag-issue correct. pa og kining Executive order. executive order. So, wala yung executive order, ayaw mong pasagad. Ayaw, kay wala pa Base na, ko wala dyan pa na ka. nag-take effect. Yes, correct. Unya katong sa face shield po no, nga i-lift po ko no ang mandatory use ng ining face shield, walay labot ang sa ospital o sa klinik. Ang iba sabot sa mga malls, i-lift mo na nila. So dili na kinanglan nga kinibang magamit pag face shield din sa mga mall once nga mahimong epektibo na kining executive order nga ipagawasay pa. Ipagawasay pa, buti pa sabot, dili pa epektibo kay wala pa nakapagawas. Iyan. Managlahi nga mga isyu ang atong hisgutan, may kalabutan sa iyong komunidad. Bisan pa man personal o isyu o pribadong individual nga gusto ninyong reklamo o problema nga buot ninyong matagaan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga dunay problema o gibinuangan sa ng partner, di pwede yan. Iskutan nato na diri sa atong programa. Kung doon na po mo yung mga legal nga mga pangutana, ipadala niyo mga mensahe sa numero nga nasa inyong TV screen. O dili ka, i-message ninyo ang official Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa atong kabrigada, una mga kaigsuunan. Ang una na itong pangutana, gi-atake akong mama sa iyang heart failure tungod sa pag-prank sa amuang kapitbahay. Nga naa daw sunog. Kanamong kapitbahay, batasan yun na nila nga mag-prank. Pwede ba nga sila ireklamo? Dili manggod madala og istorya. O ang ikaduhang pangutana, gikan sa atong center na ako'y naka one night stand. Yaw na. Tungod sa akong kahubog. Karon, ginapugos niya nga buntis siya bisag sa PT negative man siya. Pwede ba nako siyang kasuhan? Anak ka na sa ulay parte sa atong programa, kauban si Attorney Saiki Mamadra at ang mga kabrigada. Malingaw, gikubos niya ang mga topic. Pikot pa more. Oh, sige, pikot pa more. Samtang mga kabrigada, pipila ka residente, dili uyon sa paglip sa curfew sa syudad. Ato kanang iskutan din sa opinyon. Magpagawas og pamahayag o nagpagawas og pamahayag ang LGU Jensen kabahin sa posibleng paglip sa curfew tungod sa padayon nga pagdaog sa COVID-19 cases sa syudad. Inibinasab ang pagsaka sa numero sa mga nabakunahan na. Ginahulat sab karon ang direktiba gikan sa national government may kalabutan sa pagnaog sa community quarantine classification. Bisan pa man sa posibleng pagwala sa curfew o pagdaog sa community quarantine classification, ginaawag gyapon sa katawhan
ang pagtuman sa healthy protocols sama sa pagsuot og face mask, face shield ug pagtuman sa social distancing. Lakip na dinhi ang pag-awag sad sa mga wala pa nabakunahan nga magpabakuna na. Samtang pipila ka residente dili uyon sa paglift sa curfew sa syudad. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa pipila ka mga residente sa Jensan. Sa kuang kabahin, okay man siguro sa kuha sir og dili ano ang curfew kay natural man siguro na 10 PM na naana ta sa sulod sa tuang balay kay kung para iwas pud ano sir ba, iwas ng parehas ng mga bata na wala na disiplina sa mga inahan, tapos karang sobra na pud sa oras na dili ka uli, may mo pud nang karang dili siya maano ang curfew kay para ma-maintain pud ang kuan diri sa ato ang syudad nato para iwas na pud sa disgrasya ana. Oo, tapos madisiplina pud ang mga bata na wala na ano karang dili nang karang ano gud karang mga bata gud na nakuanan pud sa mga ginikanan na pasagdaan. Ako sa akong kabahin, dili ko uyon nga tanggalo ng curfew kay usahay ko ng atong mga batanon nag-abuso kung wala curfew. Okay lang na curfew para ang mga batanon dili kay magsigig latagaw magabi kay usahay mo onay ka sari ka ng atong mga batanon ba magpatiwakal na kay tungkol sa luang na gawa na curfew ba. Okay lang ko kung para sa mga idaran na bahala ko curfew pero ang mga batanon may utong gidipinsahan. Kaya usahay bisag sa among lugar, dagang mga batanong lagaw-lagaw magabi. May ginang na curfew para makontrol sila. Ay, dili ko siya pabor na i-lift siya ang curfew diri kay para at least ang mga tao continue lang Japon ang ilaha. Pag abot sa 10 o'clock sa gabi, di ba 10 o'clock ang atong curfew. O pag abot sa 10 o'clock, para at least walay mga bata or mga latagaw na mga kabataan na makita nato sa kadalanan. Munang dili ko siya pabor na i-lift ang curfew. Kailangan padayon lang Japon ang curfew. Ikaw, kabrigada ng Abderon, sa imo ang opinion kabahin ini. Pero ato lang klaroon sa itong mga kabrigada, kung bumalik, malip man ang curfew mga kaigsunan, parang gyapon na sa dati. Magpamiling yun ang curfew sa mga kabatanunan. Magyapon na, alas 10 kinataman. O alas 10 kinataman, na wala dapat na kabataan na maglatagaw sa kadalanan. Pero sa imong kabahin, sa imong opinion kabahin ini. Para sa ako, okay nga na curfew. Kay daghan ang mga krimen nga naitabo kung dulom, kung ngit-ngit, gabi. Kining 10 oras sa gabi, daghang nga mga kining krimen ang naitabo niya na. In fact, sa Davao City, usa sa mga nakakontribute og dako nga nang malinawon ang Davao City ang ilang strict imposition ining curfew. O kining liquor ban, dugay na permanente na, may kining may pandemya o wala, gina-impose nila kanang ilang liquor ban. Kining curfew, siyempre, kinanglan nga magpahuway na to, no? Kay kasagaran sa to, adlaw man ang trabaho, except sa mga kining night shift ang ilang trabaho. So para sa kuha, okay ko nga naay curfew. So i-lift man nila, pero mayo po to kay naay exemption nga kinibang walay appeal sa lifting ang mga minors. O kung naay curfew po, siyempre na po yung mga kaigsunan na to nga ang panginabuhian na sa gabi, kini mga balot vendors, kini mga nagapamasahero kung gabi, so dapat exempted po na siya. So walay absolute nga implementation sa curfew, pero overall, okay kung naay curfew. Pero para sa co-abner, mas okay ba na nang naa siya exemptions mga kabrigada? Kay for example, naamagid tayo mga night shifts sa mga trabahante. Naama po yung mga pipila na to ka mga kaigsunan nga trabaho ang negosyo panggabi ipod. Aron makabuhi po na sa ekonomiya mga kaigsunan. Kaya dako pa po ng tabang sa ekonomiya mga kabrigada. Alabin pa kung adunay mga, siyempre, mabuhi nga kadang sa gabi ang negosyo mga kaigsunan. So, okay po na siya. Pero ang ato lang yun rin, para sa kuha lang, i-strictog yun nga ipatuman ang kaning mga sa kabatanunan. Kaning yun, pinaka-importante na yun sa kuha kaning sa mga kabatanunan. Kay before pa yun, wala pa rin pandemic, bisa pag na-curfew mga kabatanunan, wa maguling tao ay nag-check, daghan kay nagalaktagaw nga mga kabataan di sa kadalanan o dili masita-sita mga kabrigada. O iyan naman ang dapat, o ilipan na yung curfew, pero kung unsa to mga dili o kanang labot sa curfew nga kinahanglan makurfewhan,
i-stricto yun dapat nga ipa-implementa. Labing pa mga kabrigada, sa atong mga kabataan. Aha, kay kung ang mga kabataan tugutan ni mga maglatagaw 10 oras sa gabi, dagan ang posible nga mahitabo din na. Siyempre, kining iskutan na nato nga kining paghubog-hubog nila, pag-engage sa drugs, prostitusyon, o uban pa nga mga krimen nga pwede mahitabo 10 oras sa gabi. So, kato, okay lang po kay i-lift nila ang curfew, pero walay dili exempted ang mga minors. So bawal gyapon ang mga minors nga mo gawas, wala tagaw kung nagsugod na ang curfew hour, wala pa man takabalo kay to be issued pa man ang executive order. Oh, okay raman na, wala na curfew, pero adunay liquor ban. Pwede naman na, di ba? Oh, nakay liquor ban, kutob lang alas 12, mga kabrigada. For example, ana ba, kutob lang alas 12, dili na pwede mamaligay kilim ng makahubog. Pero wala siya curfew, mga kaigsunan. Kanto sa mga hamtong. Kanto sa mga hamtong. Okay, mga suko pa sa tuwa katong mga naay bar business, no? Oo, correct. Uy, pa-curfew mo, di mo pa suruyon. Saan na lang ang negosyo na, apoy mga gagmay nga mga trabahante diri nga kinahanglan mabuhi ang nga industriya ni. correct. Oh. Muna yung sahay, lisod to ibalance sa Naapoy ekonomiya. na, di ba? Kay ingon na to nga tanaw na to ang ingon na to nga safety sa kadaghanan, pero daghan pod ang nanginabuhi sa mga bars, na mga waitress, mga waiter, correct. Mga serbitora diha, bartenders, pila pa na sila kabuok, pila Mga kabar ang nasa security Jensen karon. Mga good. Kabrigada, labin pa kani mga yard na uso karon diri sa Jensen. Kadang usa ka patigayunan, pero dagag pwesto sa sulod. Oo na, mga yard ba, mga food, sa tawag nila ana? Stalls. Mga stalls, mga kabrigada, isa lang na siya ka-compound, pero adunay mga pwesto-pwesto, mga kaigsunan. So pipila ka serbedora, per pwesto ang naadiha, ang nanginabuhi pod. Okay lang tong curfew nga i-impose nga na exemption syempre. Kay kung absolute nga curfew ang imong kwan, daghan kag masagasaan. Correct. Daghan kag mga gagmay nga mga kaigsunan nato nga nga negosyo, nagapanginabuhi sa gabi nga maigo nimo. So Yan. dapat walay absolute nga ingon nga curfew tanan gyud wala na, no man's land na ang kadalanan nato. Kung curfew na wala ing ana. Pero okay ko anang curfew kay kinahanglan na para ma-maintain ang peace and order dinhi sa atong lugar. Yun. Samtang proyekto nga napasagdan perwisyo sa mga motorista, ato ka ng hisgutan at tagi sa pagbalik sa Di Pwede Yan! Di Pwede Yan! Samtang nanginanglan og financial assistance ang 29 anyos nga siya Sarah Jane Bayhon, residente sa Purok Perlishel, Barangay Bula og na-diagnose kini og operated gallbladder og gallstone. Sa mabot mo tabang, mamimo ninyong ipadangat inyong financial assistance pinaagi sa atong GCash account number 0919-071-9080. Atong usbon na 0919-071-9080 katuning atong ginapanawagan no nga kinang naoperahan ni siya og dili pa makabalik og trabaho kay naapod sa imong ang mama basi naa moy gusto nga paabot nga tabang mga kabrigada kato atong gi-mention ka gani nga GCash account pwede ninyo ipadala dinyo dito ang inyong cash donations. Yan, Brigada Kamner sa mga adunay mga malumong kasing-kasing diha. Pwede rin kaya din yung mga kabrigada. Basta kinagmay lang, 5-5, 10-20 mga kabrigada ngayong ipadala sa atong GCash account ng 0919-071-9080. Dakong tabang na para sa pamilya o para kang Sarah Jane Bayhon. Kaya naoperahan niya, operated gallbladder and gallstone mga kaisunan. So lisod-lisod po ng kahintang. Wa pa kaya isurin niya katrabaho o gaduna pa'y 80,000 kapin ang iyang bill ha. Actually, nangutang na siya para makagawa sa ospital. Nagkatrabaho ni sa Fishport, so karon temporaryo lang. Ang iyang ginapangayo, nga katulang gamit-gamit niya nila sa ilang mama, matag-adlaw. Samtang luya pa siya kay bag-o na operahan. Kay malagsik na siya, balik man sa trabaho. Muna nga nagapangayo sila hinabang ka ninyo mga kabrigada. Ayan. Nagpabot ang mensahe sa tuang lokal nga panggamhanan ang usa ka netizen. May kalabutan sa drainage system sa corner Mabuhay Road, Nunez Street, dira sa may Purok Malakas, Barangay San Isidro. Perwisyo matod pa sa mga motorista
ang wala pa nahuman nga proyekto nga napasagdan. Tungod sa mga proyekto nga napasagdan, makakos kunog nig traffic ug aduna na kunoy mga insidente nga may resulta sa pagkahulog sa sakyanan sa kilid sa maong drainage. Atong basahon ang post sa usa ka netizen. Ayun. Okay. Problema kay Murag, hindi na mabasa kay tao TV na Di na. speakers. Okay. So muna ang ilang Makita niyo reklamo. sa iyong TV screen mga kabrigada ha. Perwisyo ka daw. Kining mao ba nitong kuan katong floodway project or kini drainage system nga wa pa Sa nahuman junction ni siya gyapon? sa usa ka gasoline station o meat shop diya sa may diya sa may Mabuhay Road. Actually, Dasera Avenue na eh. Okay, so Alright. perwisyo ko na sa mga Yes, motorista. Perwisyo gyud kayo kay di ako gaagihan sa hayos. Ay mo tuyok na ko diri sa ginto para di ko ma-traffic Kung diya. saan drainage system wala na human, tong kay wala na human, kung Dili magkalang actually ulan, ano na siya? Continuous man ang trabaho gikan sa taas, ang taas mo man paubos na sila. So karon naa sila diya sa kanto. Kanto Okay. gina mismo Brigada Kabner kay junction man gina. So ang gibuhat karon di gyud maagihan mismo ang kaning kanto gyud. So ang ginabuhat gyud buhat tanog dalan diri sa kilid, pero ang problema walay klaro nga dalan pud ang gibuhat kay syempre gitapok. Unsa man ko nga nang di ang magian ay stockpile na may yuta nga nakatambak? Unsa may kuan na? Actually, na mga yuta gyud sa kilid sa dalan. Oh, mao gito kay mao na ani gamay po ang agihanan gyud. So mag-cause gyud siya og traffic. Nya ano pa na daan, junction pa na daan. So ang pagliko mo na dito sa Pikas pa ang exit, ang Pikas diri ang pasulod dito sa Isabela. Na unsa kay kuan sitwasyon ni naron nga perting ulan na diri sa tuwa? Ang atong problema karon kay mga yuta nang gitapok kaya magihan ng tubig diha, asigurado banda man gyud as tubig na. So mao nang mamahimo problema mga kabrigada. Samtang mga motorista nagatuo nga perwisyo og makadugang sa traffic tinuod gyud na kay perting taas sa traffic diha labi pa og rush hour mga kabrigada. Kini napasagdan nga proyekto labi na karong ulan-ulan og kawalay traffic enforcer sa maong dalanan. Naman tayo makita diha mga traffic enforcer, problema kay mga truck may ginapara ra. Dapat unta mahumana kay lisod kayo ang pagpamasada na mo matay pigado kayo. Apektado gyud mi sir kay tungod dining pag-ayos sa dalan perting Dugaya unya ang traffic grabe ka traffic dugay kay may makalusot ang pasayro imbes na makuha na mo dili na mo makuha kay makuha sa uban. So perting yung hasula sa among kahimtang sir bilang isa ka tricycle driver. Amon tang ginahangyo ang tagdumala ini nga hinaoton ta paspasan nila nig maayo para magtuloy-tuloy na ang among paginabuhi nga maka-income pud mi para sa among pamilya. Ang ako ang mahangyo lang sa ilahon ta nga hinaot paspasan nilang ilang pagtrabaho diri sa karsada aron nga dili maapektuhan ang among mga pagpanginabuhi sama sa pagpamasahero o para maka-income pud mi dako-dako para sa among pamilya kay padulong na baya ang Disyembre wala mi pang Noche Buena ani. Kami tanan nga sika driver dire grabe pinsala sina. Kay dapat kanya ang kontraktor sina wala nila ginatakbuhan kay wala man nila ginadiretso ang ilang trabaho. Tun giligan nga adlaw wala na bulbul lang traffic di na makakuan. Ambot lang kay daw pabaya man gyapon sila. Dapat ang gikwan nila ng kontraktor sini. Biyaan ba na nila na dia dugay na kuan nakatanggong na dia. Kira ito, natanggong proyekto. Apil ba ni sa 20 ka mga... Actually, ginatrabaho siya Brigada Caldera. Problema lagi niya, kay usahay, na tao nga trabaho, usahay, wa. Mao nang nahimong problema po itong sa kontraktor ni ini mga kabrigada. Kay kita diha magita gagihan. Usahay mo agita, way ka trabaho. Usahay maagihan na to, ngayon nagkatrabaho, pero So, pwede na ka mo. wala gi-abandon ni nga project. So, di ni appeal sa katong Dili. 20 ka mga abandonado nga mga proyekto. Delayed lang yun. Hinay yun ang Hinay ra pagtuman. gyud. Hinay ra gyud kayo ang pagpatuman sa mga proyekto. Oy. Mao na nga perting yung masula. Naman takit mo na, pipilara ka mga trabahante ang trabaho dahil perting dakuha sa ilang ginatrabaho. Oy. Makakita ra ko kadiha kupat ka tao, 5 ka tao in taon. Oh, saan man mo na, nya perting dakuha na ilang trabaho unon. Mauna nga tong gusto nga i-raise nga issue kay unsabay kuan ani, unsabay commitment sa contractor ni ini. Pila ka calendar days ang time frame ni ining maong proyekto kanus target ni nga makuman. Kay kini laging traffic congestion dako nag-epekto sa atong ekonomiya. Daghan nga mga trabahante malate sa ng trabaho. So ang ilang
kini bang inuras sa pagtrabaho, dili na matibuok nga 8 ka oras sa isa ka adlaw ang mga motorista pod. O tungod sa kining kalisod sa moagi dina, gamay na lang ang masakay nila nga pasahero. So nakaapekto ni sa ekonomiya, sa income sa ato mga kaigsunan. So mauni nga project. mao So, naay gatrabaho di ay pero mao tong ilang ginangon nga hinay. Hinay na gyud kaya pagkatrabaho ang mga kabrigada. Kaya sama sa gingon kita, doon mga tagaagi di ang napita. Ano gid siya? Di po kumuagi di pag rush hour brigada kanner kay pertigyan ang trapika. Dahil bang ka diha gikan sa kanto, buabot pa na siya dito usahay sa diri na banda sa may kanto sa may pa BSM. Mao Ang ni traffic diha. mao ang problema kay siyempre kung proyekto ganis gobyerno, naay bidding ang ginahimo. So kung naay bidding, namili kita supposedly og mga kontraktor nga katong makahatag og pinakapaborable nga trabaho alang ato sa gobyerno. O sa iba't iba sabot niini, una, dili kayo magastuhan ng gobyerno. Ikaduha, efficient og nindot ang trabaho, paspas ang trabaho. Pero unsa may nahitabo, namili ganitag kining kontraktor para matarong kining implement, pero sa dagan sa construction nila nga ginabiya-biyaan unya hinay kayo pila na katawo nagatrabaho tina sulugi gyud ang gobyerno nini. Dapat ma-check din ni pag-ayo brigada kadnaro kay base unya gisab contract na pud ni. So mao na nga manghinay gid ang trabaho mga kabrigada. Una-una ang kanang ginapag-subcontract dili kontrolado, di ba? Gisulti na nadaan sa tuwang city engineer nga di nila kontrolado kung Dili nila kontrolado kay ang importante ang resibo nga madawat ang ginasubmit katong sa gigamit nga license. So mauna na karon i-check pa dunta ni kung wala pa ba ni nagsobra sa katong time frame niya. Kung nasubra ni sa time frame, dapat namultahan na ni, gipahamtangan na ni liquidated damages. Correct. Kining maong kontraktor para dili malugi ang publiko niining mga kontraktor nga kinibang hinay kaayo, langay-langay kayo mo himo sa ilang trabaho. Pero kung paminawon po nimo, di ba, katong sa Mabuhay, katong floodway project po din sa Mabuhay, nga nagreklamo po ang kontraktor kay matod pa, nagbiling sila sa city government, di man daw kuno sila bayaran, mao nga di nila mapadayon ang pag-implement ng mga project. On the other hand, naapoy rason ang taga city government nga matod pa, dili pod ko na maayo ang implementation sa maong project in the first place. Sila may nagpili ang mga kontraktor. Karon kay di man maayo ang implementation, so dapat gikuha na ni, gi-terminate ang kontrata, unya gipamulta na kining maong mga kontraktor. Yan. Sige lang, kay ato ning i-follow up. Para sa dugang detalye atong makainabi karon ang kapitan sa Barangay San Isidro, maayong hapon kanimo Kapitan na Edward Yumang, sir. Yes, may buntag sa inyo taga-brigada, mayong hapon po titig paminaw sa inyong station. Okay. Sir, unsa ning proyekto dina sa Mabuhay Road nga kining drainage canal kuno nga na-delay ang pag-construct niini? Unsa may problema niini, sir, na-check ba nimo ni? Yes, actually, adlaw na to. Adlaw tagaagi na kay diya matagauli sa maong portion diya. So makita na to ang trabaho nila, medyo delayed sila tungod kay una-una di sila kabuylo kay tungod sa kadaghan sa sakyanan nga nagaagi. Dili sila kabuylo. At the same time, ang panahon pod, ulan, dili sila kabuylo sa mao lang ako nakita na kabrigada. Ako kap, personally, diha po ko gagi kap to. Parihata gagi diha kap. Kaya diha pa po ko dapita gauli. Makita ko usahay diha kap, wala yung trabaho. Ambot lang kung anong nakasulti ka nga naiga trabaho. Usahay na ako isa kaadlaw diha nakita na ko nga wa gitawo nga trabaho, way galihok diha. Pero usahay na po mga tawo nga trabaho. Unsay masulti nimo niini kap? Yes, tinod nakitaan pud nato nga naapoy mga instances nga wa joy tao nga galihok diha. But ang sa akong pagkakabalo diha ka brigada, murag duha tabok nga kontraktor na siya nga portion, so basig ang portion sa ubos ilahang gipasagdan usa nga dito sila sa banda sa taas. So igunana ang ako ang nakita tungod kaya nahimamat na ako ang tagabantay purman diha nga may istorya na ako siya nga nung nana kay tungod ang mga negosyante nag-aaray na sa dugay nga panahon. Wa pa nila mahuman ang pag-construction sa karsada. Ang sigon nila dili man gud nato madungan na kapitan kay tungod nagabuhat pa ta og drainage, pagkahuman sa drainage, ang karsada na po, ang pavement na po ang ginasunod nila. Kapitan, wala pa ba ni nagsobra sa katong time frame niya kining maong project?
At first time frame mga iskrutanan, wa na ako mabantayan. Aha. No, ako sang susihon sa city engineers kung nilampas na sila. If ever nga nilampas sila, dapat musundon nila ang balaod na kinahanglan na multa gyud sila tungod kay wa nila masunod ang adlaw ug ang oras sa ilahang completion sa ilahang kontrata. Na-mention ni mo, Kap, nga na istorya ni mo mismo ang foreman nini. So, humani mo na raise kini maong issue nga dagang reklamo sa mga negosyante, mga pasahero, mga tricycle drivers nga reklamo nini. Unsay tubag, unsay commitment nga gihatag kung naaman ini maong foreman sa maong kining kontraktor? Siguro niya ay ipaabot sa management nila ang ako lang isa permit na to sila mabantayan tungod kay gusto na ko nga mahuman na as per sa pagkabalo na ako halos daga ng taas na panahon no nga nag-construct sila diya in between sa may Yumang Street padulong diri sa may Nunez Street, so dugay jud ang ilahang trabaho. So akong silang gingnan gi-advise na ako nga dugangan og tao aron paspas ang paglihok. Karang dalan diya, Kap, nga gihimo nilang diversion, dili ba maglisod ang mga sakyanan? Mao siguro nagka-cause po ng traffic diya karon. Wala nagiplastaran ba, nagi-check ba ni mo, Kap, kung giplastaran ba nila butang yun ang dalan maagihan ng ini mga sakyanan? Sa akin mo minsan sir kaning diri sa may Nunez Street jud. Karing Nunez Street, Kap, karing junction kay junction magida. Ang ilang ito. Yes, tinood na no, grabe gid ka traffic din, labi na sa hapon ug buntag sa peak hours na to no, mo pud nga nag-coordinate pud kita sa atong traffic enforcers nato nga kinahanglan bantayan gid nila from time to time aron dia dili gid ma-hamper ang trabaho at the same time dili pud madugayan ang sumasakay nato no, commuters nato nga gaagi diya. So moto nga karon nakita na ako kaganiyang buntag nga paspas kay sila nagalihok sa ilang trabahon. Aha. Kapitan, kumusta ang pagbutang niining mga warning signs o kining kinibang signs para malikayan nga doon ay mga hulog tina kay nakita nato na mga excavation ay mga kalot nga gihimo tina, Kap? Sa karon kabigada nakita nato ang ilahang gibutang karon ang karang yellow plastic plate lang ilang gibutang. So ako silang gingnan sa primero pa lang daan na magbutang sila og tawag ni signage aron nga dili sila panatong commuters makabalo na ginatrabaho nila nga ng portion diya. Okay, pero ingon nimo, Kap, no nga i-follow up nimo ni sa City Engineering Office kini maong project? Yes, i-follow up nato no, sa kaganiyang buntag-buntag nagplano kita sa City Engineers. Wala takado tungod kay giuna nato no ang ato ang area of responsibility kay tungod kay natay mga purok nga nabahaan. Okay, sige, Kapitan, daghang salamat nang inaot mi nga ma-follow up ni og masolusyonan dayon mapapaspasan kini maong Project tina, Kap. Daghang salamat. Yes, at tinood no kay padulong na gid pud ang panahon sa Pasko, so kinahanglan gid nga mahumanan na siya aron nga ayahay na ang pagkapasulod diya sa dapita sa may Mabuhay Road junction sa Nunez Street. Mayong hapon og daghang salamat sa tigpaminaw. Salamat, Kapitan Edward Yumang sa Barangay San Isidro din sa Jansan. O mayong hapon diya kanimo, Kap. Yun. Okay. Okay, ayos. At least bantayan ni Kapitan ang papanarbaho niya. Ang mabantayan gyud sakto mga kaigsunan na. Og syempre, Kap, kaning mga traffic enforcer usahay sa buntag palihog kog check. Diha kay murag di na to makita nga ginatrabaho nila sakto ilang trabaho mga kabrigada. Okay, so mayon to kay adtuan niya ang City Engineering, ang taga City Engineering Manggod, ang naay-contact nga to sa mga kontraktor. So ang City Engineering dapat pa-follow up niya nga to sa kontraktor nga paspasan ang paghimo nining maong project kay perti ng daghan ng reklamo o perti ng dako kay perwisyo ang dala ngadto sa mga motorista. Makabalo po itong mga perwisyo gid ang kanandalana kay diha pang gaagihan ni mga uban natong mga city councilor kay diha man balay nilang dapita sa uban natong mga konseho. So apil po dunta sila sa city administrator dalan diha gaagihan na. Ay iba diha nagaagi, so dapat nga naghunghong na siya sa city engineer ana. Katong ito isod kay moagi traffic kayo. Apil na ko sa mapiktuhan. Di ba? Ano na dapat nga appeal sila sa mag-follow up kay di man sila exempted nining maong kahasel nga dala nining maong project. Aron sayran ang maong issue ato sab nga makauban karon na pinagi sa atong linya sa telepono. Ang labaw sa City Engineers Office, maayong hapon kanimo Engineer Emeralda Signar, sir. Engineer, maayong hapon. May hapon sa brigada o sa inyong viewers. Kap,
Kap, nakita nato ning Engineer. Kap naman noon, tanawa lagi. Engineer, may nga po, pasensya na. Nakita nato ning sitwasyon karon diya sa may kanto Nunez corner Babuhay Road. Sa Era Avenue naman ning karon. Kaning junction mismo nga ginatrabaho murag mabuntag manggod at perting hasula kay sa traffic nya murag dugay-dugay na ang panahon nga murag taas-taas ng panahon ba sa paglihok ni maong proyekto. Unsay masulti nimo ani engineer? Actually, since mga 2 weeks ago pa, ato na nang gipatutukan, atong gipapastrak sa kontraktor nga humano na niya kay sa tinuod man, mapiktuhan magitang tananana kay na may panahon nga moagi ko sa idea pod gani. Pero kung na-notice ninyo, karong niagi mga adlaw, actually na naging mga tanggatrabaho siya kaya ato silang gitagaan og final warning na ilan na ng kuanon kay under contract na sila ha. So kinahanglan yun nga ilan ang kuanon ilang umanon sa panahon nga atong gihatag sa ila. Although na ako'y mga barakid o mga obstructions diha kay kadungan man gud ato nag-ayo po sa ilang linya isang water district which is na kuan man gud kanang na-intersect man gud sa atong drainage o part sa atong ubang nga structure na din ang mga linya sa water district. So ato nang gipanigkamutan pud dili pud dato madisrupt ang kuan ang supply sa tubig kay madoble ang ato ang atong inconvenience kung patakara po tao pang bungkal diha nya dunay tubig ang dunay pipes ang water district nga atong maigo. So mag-require na po panahon nga i-repair na po dugana. So actually kuan na siya kanang doon naman dapat i-relocate ang water district ng mga linya. Although na kuan naman na address naman na ina naman ang trabaho in coordination sa to ang kontraktor. Pero that is not to say nga dili ko ang atong kontraktor na agid na siya pagkulang diha mo nang actually ganina hapon gani na ako yung mga gibutang ng mga tao nga mag-monitor magkuan gyud maghatag og instruction ang chief na to at atong acting chief sa construction si Jerspero. Murag na pa man gani siguro siya dito murag as late as 4 o'clock murag na pa siya dito. Actually nagabuhos naman sila sa mga bang struktura sa mga manhole covers ang mga slab top slab. Unta ko ulan lang gid ganina kay unta kung init lang wala mulan ganina by Thursday mabukusan na gid unta na siya tanan. Kay gipapreparahan na nato og kuan gipapreparahan na to ang ilahang mga buhusanan kay aron mausa og buhos. Pero sige lang let's observe basig mo init na uma. So kung kuan actually humana na siya og kanang field density test. Humana na siya tanan pasado na sa testing. Ang pagbuhos na gyud ang kulang sa sumala sa report sa to ang chief sa construction division. Okay. Doon na po tayo resident engineer nga nagakuan diha kaya ato lagi nang gipatutukan yun nga dili buhian dili kanang dili pasagdan ang project mga kuan ang kontraktor sa kining mga kontraktor nato doon na po sila yung mga kuan mayroon pa kuan kanang kakulangan sa ilang paghatag og kuan. Actually personally ako lagi yung gitawagan ang ato ang kontraktor mismo nga ipa-fast track ang project. Kung gi-text nga labi na inconvenience na hatagan ng proyekto. Ang tanahuman naman na ninyo before pa. Pero wala na hitabo kay kuan murag doon na po ikuan sa construction method. Okay. Pero ato na nang gipasabot sa ila ha. Unya hopefully in the next few days makabuhos na kita kay para pwede na nato na ma-open kay grabe na ang kasol. Okay. Engineer, wala pa ba ni naglapas sa time frame nga gitakda kining mao nga proyekto? Actually sa akong pagkahibaluha di lang ko kay murag wala ko kay kalit pa niya atong interview. So ako kapangandam sa ato ang mga reports nga akong tanaw-on. Pero murag sa ako may numduman murag murag kuha na siya. Murag ning-expire na yata ni. So magkuha na ni siya. Mag-liquidate damages na ni. Kini nga project. Pero dili pa siya kuan. Although nag-issue na may kuan kanang calibrated action mga notices nga para good sa kuan kanang ato ang ginasunod nga sa Republic Act 9184 nga kanang warning ana sa iyang performance. Unya kung di na gid matabang kung kuan is i-terminate pero dili man pud gusto nga insige dato na i-terminate nga wala man pud nibiya ang kontraktor. Wala man mo
abandona di pareha atong mga previous contractor. So ato lang ginagi ko ano nga kung may tabong bra ko ato na terminate mo samot yung nagkalugay mapareha na atong 20 ka project nga ginakuan nga nga so dili po ta gusto mahitabo na kay mo samot ka inconvenience tanan. So ato lang ginagi ko nga humnon ginaniya sa kuan. Actually nagka-cooperate pa ng contractor. Cooperative na siya kanang need lang po daw kuan na may pagsabot usay. Although wa man ko nagingon nga dili ni siya remis sa iyang kuan kay daghan po siguro ng project sa laing kuan, sa laing LGU, sa laing nga ahensya. So ato ang ikuha nga utangan niya og resources kay para mahuman. Okay. Pero engineer nabay time frame nga gisaad ang contractor ni ining by certain date ilang humanon kining mga proyekto? Wala ko'y kuan kung doon na ba sila gi-promise kay naman gud mi kuan diri karon na tay assistant city engineer. Mo siya to ang nakig-meeting nga contractor. So ako mangayo pa og update kung unsay ilahang nasabutan nga murag fine gihatag sa iya nga time frame. Pero for sure atog yung ikuan nga ako lang within this month sa November dapat mahumanan na tanan nga project kanang ginatibukan nga proyekto anto dito sa ubos. Although na ay portion diha nga atong katong gibiyaan bitaw sa Isulani City nga portion. Doon na mo part nga kulang niya wala niya mahuman. So doon na mga part dito nga atong gipatiwas ani nga kontraktor kini si LHC karon kay na namatay opportunity nga pwede na to na ipakuan kay aron dili na matiwangwang to mga manhole. Actually nakita man ako niya agi man ko atong weekend ni tuyok man ko nga project. Ilan naman itong gitrabaho ang katong mga manholes kay delikado mo rin mga ulog kay kuan siya kanang open. So ato lang masira to and then atong remaining na to a kwarta dito sa first project ato na lang ikuan hopefully ma-reappropriate na siya kay o ma-revert kay para mapatiwasan nato na kanang sa phase 1 niya nasa ubos dito sa may hospital banda. Okay. Na-mention nimo engineer katong Isulan ECT no katutong floodway project nga katong ni-appear sila din sa sanggunian nga panlungsod kay allegedly katong ilang reklamo nga nagbiling sila nga wa daw sila nabayaran. Actually gitubag ko naman wala lang ko opportunity mo ato sa sanggunian nga tubagon para further kay do na pud ni memorandum tatalo man siguro mana nga so di na pud ko mo discuss nga anong ang yun na ba pero ang sa tinuod na niyato na din sa ko ang ilang insurance adjuster. Kay ang deklarasyon nila nga dili lang na nga project, ang uban lang project na human daw nila. So ako kayo na nga bakak kaysa kabalo mangita nga di man na ma-terminate na human pa. Pero wag na mahuman. Okay. Kanang ingon aligasyon nga wala bayad. Na ako'y kapakita nga dokumento nga gibayaran sila na pay advance payment sa ilaha. Okay. Dili mo himo og audit observation memorandum ang COA nga gikuan mi nga gitagaan mi og audit memo nga ipabawi ang mga kuan ipa-recoup ang advance payment. Moingon ka ang COA nga na-i-recoup kung wala na mo sila gibayaran. Okay. So dili na consistent sila. Nangitara na sila paagi nga makalusot sila unsa pero ang sa tinuod na ang dapat ibayad sa ila na bayad na mo pero katong time nga i-abandon na nilang sugod ang project. Ikaw nga kuan, kung ikaw ang implementing office, kano ni mo gibiyaan ang project, wala na tao trabaho mo bayad, nakaka, kamurog musibat na. So na-part yun nga wala, tinuna, mino na mo na as an agency, na-part niya nga nahuman niya nga, na-portion niya nga na-accomplish niya, pero wala na mo gi-recommend for payment. Kay ang isang rason is, dili po kompleto ang yung dokumento. So dili po na mo gihapon na process. Ikaduha, mo action na sa biya. Mo ganin na nagsabot mi actually. Ako mismo ang kaistorya. Doon na sila di na ko kahinumdumukin sa itong kaistorya na ko sila representative. Akong giingnan nga, sige kaliwaan ta, balik mong trabahuan ninyo, ipakita ninyo, within the week na doon na mo'y performance ka maayo. Among ilaga na inyong payment. Among atong i-process. Wala nila nagibuhat. So lisod po kayo nga mumusugal nga bayra na mo nga talihawa na ang kontraktor, talisibat na, di ba? Disadvantages sa city. Ang among giproteksyonan ang atong interest sa syudad nga maging dili ta maging disadvantageous, especially
pag-disburse sa kwarta sa syudad. Okay. So, So, katong nga giproteksyonan na project- namo. Oo. Engineer, kato nga project karon abandon na to, so wala pa to na rebid to siya, no? Wala ang imong pagkabalo, wala pa na rebid. Wala pa. Muna akong giyon kanina nga akong kuan, amo na nang gi-submit for reversion and reappropriation. Magdunan na lang yung mga dokumento nga gipayang accounting sa City Legal Okay. para makumpleto na siya. And then after that, ato na nang ikuan sa sanggunian for further na kuan, further action nga pwede na nato i-procure, i-begin. Okay, sige. Daghang salamat Engineer Signar sa imong pagpaklaro ni mga isyo. Salamat. Daghang salamat po og maghangilan ta og kuan kabalo man tag yun nga unsa gid kahasol na makahidlad mo yun yung nanangan convenience sa to Aha. pero mga alam yun mi og kuan kay in the next few weeks ato nang ipahuman gid sa kontraktor nga ng proyekto Okay, sige. Salamat kayo. Doon na mi kuan, doon na tay pagatutok din nga kada adlaw gid magtanaw nga ang progress is kanang monitor nato. Okay. Oo. Sige. Okay, thank you. Thank you, Engineer Signar. Okay. Thank you. So, mao to, no? Kung pwede mahuman ko no karong bulan sa Nobyembre. Yan. Okay, ang sumpay ato mato akong gina-raise nga question. Mao dito. Ang sumpay na katong portion din katong sa Isulan ECT project katong gibiyaan nila. Gibiyaan nila kay ang ilang ingon matod pa nagbiling sila wala sila bayran. Pero lahi pod ang daghang rason lagi kung city government ang giingon di man pod sila bayran kay naay problema pa lang trabaho nya murag ni hawa naman sila nibiya naman pod sila unya naa po toy statement nga murag ang gigamit pod nga rason sa katong Isulan ECT nga gibiyaan kuno nila kay matandog kuno katong pipeline niini nga water district. Unya niingon man taga water district, uy, dili mi gamita nga rason nga para lang gamiton mi ninyo para i-justify ang pagbiya ninyo sa project kay matod pa nasdaplin among pipeline unya lalom to siya. Mao tong ilang ginaingon so wala ta kabalo kinsay tuwa na to ang klaro dire abandon ang project. Unya karon ginaproseso para ma-rebid ni kining ma-award ngadto sa laing kontraktor para magpadayon kining maong proyekto. Katong sa unahan ana kabahin to sa 20 ka mga nangapalpak, mga giabandono nga mga proyekto diri sa Jensan. So nanginaot nga ma-resolve na siya. And then i-monitor po nato mga kabrigada. Padayon mo sa pagpadala sa inyong mga comment para atong ma-check kining maong dalan nga inyong ginareklamo din na kining drainage sa canal project din nga dugay kay mahuman. Okay. So nanay liquidated damages nagapatak na multado na ni. At least, nagkabalito rin yung city engineer sa aning proyekto mga kabrigada. So, ano na ta, gamay-gamay panahon para sila. Pero kung mulampas ka rin Nobyembre, ato na po rin pukpukon. Kaya kung ginamultahan na sila, ginapamtangan nag-liquidated damages, abot ibasabot na ini, magdugay ang project, magmulta sila, malugi sila. So, siguro, maoning, hinay, luya, multa na eh. Correct. Kinsa may ganahan mo himo ang project nga lugi na ka kay kada adlaw magpatak ang multa ni ana. Basta ma-delay ang project. Yan. Sa atong pagbalik at ang dugang kaalam o mga pangutanang legal mga kabrigada, dinisa. Di pwede yan! Di pwede yan. Mga kabrigada, padayon gyapon kami nagapanuktok diya sa inyo ang mga kasing-kasing sa doon ay mga malumong kasing-kasing diya mga kabrigada ang atong tamagan. Si Ma'am Sarah Jane Bayhon. Si Ma'am Sarah Jane, taga Purok 1 sa Pearly Shell, Bula. Operada kini sa gallbladder o gallstone. Nagapangay ni siya tabang mga kaigsunan para sa pang-adlaw-adlaw nila sa iyang mama. Kasi siyempre, bago rin nila operahan, di pa rin makatrabaho. Susama ka ganina, sa atong isulti ka ganina. Nasa fishport ni dati ka trabaho, pero sa karon mga kaigsunan, di pa ni katrabaho. Kaya siyempre, bago lang yung tao na operahan. Ilang problema karon ang ilang pang adlaw-adlaw nga gastos diya sa ilang panimalay. Sa adunay mga malumong kasing-kasing diya mga kabrigada, pwede niyo ipadala yung ginabang sa ato ang GCash account number 0919-071-9080. O di ba ka, pwede rin yun yung i-drop dari sa ato ang Sibihanan sa Brigada Station, sa Brigada Complex, NLSA Road, Purok Bayanihan, Barangay San Isidro. Dagang salamat daan o God bless sa mga muhatag, mga kabrigada sa og hinabang alang kang Sarah Jane Bayhon.
Aniya ang dugang kaalam para sa atong mga kabrigada karong adlaw. Dugang kaalam mga kabrigada, Manila Ancestral House mao kini ang usa sa mga ginadayo dinhi sa General Santos nga adunay dakong programa, ilabi na ang Halloween party ug uban pa. Nailhan nga Manila Ancestral House ug giabrihan ni adtong 2007 sa proseso sa pag-recreate sa balay. Nagsugod si Manila sa pag-apresyar sa mga antik nga iyang nakita kaniadto nga basura ug nagunahuna nga madala og maayong espiritu sa ilang kinabuhi. Ang Manila Ancestral House mao'y pinuy-anan sa halos 300 ka mga antik. Gikan sa karaan ng mga telepono ngadto sa unang modelo nga mga mobile phone, makinilya ug mga tasa, mga gamit sa kusina, estatwa, daan nga mga muebles ug daghan pa. Ang pipila ni ini nga mga butang gipahulam. Matod pa sa tag-iya mao ang Ancestral House nga ang balay usab ang pinuy-anan sa ubay-ubay nga mga reliyoso nga mga estatwa lakip na ang mga estatwa nga Birhen Maria, Heso Kristo, lain-laing mga santos ug usa ka estatwa nga mabdos nga Birhen Maria nga gihimo sa Pampanga nga gingon nga kapin 500 ka tuig ang edad usab ang labing mahal nga butang sa koleksyon. Ato na nga tubagon ang pangutana nga legal nga gipanangat sa ato mga kabrigada. Og kini na ang unang pangutana nga ato nga nadawat. Na ako'y naka one night stand tungod sa akong kahubog. Karon ginapugos ko niya nga buntis siya. Bisag sa PT negative man siya. Pwede ba nako siyang kasuhan? Bago na ito'y Okay. pangutana, kay Atty. Saiki, mauna ang diferensya dapat. O kanang hubog na gani, ayaw na pangita di hangga kalingawan ni mo para huwag mugukod ni mo. Alang Ay, sa ilan- tubag sa maong nahimutan ko. Tubag sa mga pangutana kauban nato live via Zoom si Atty. Saiki Fontanilla Mamadra. Atty. Saiki, mayong hapon kanimo. Atty. Saiki, unay unsay masulti ni mo ni Atty. Saiki? May hapon sa may hapon sa to una sa tanan kung ingana lang ang sitwasyon nga ginailad kaniya wala gyud kay kaso nga ma-file sa iya ha. Pero kung nakulitan na ka tungod kay ginahimo niya na sa imuha, then you can file a case of unjust vexation against that person. O ang ikaduha kung ginahulga kaniya nga aslan siya or unsa ba na no gadugang na lang tag-fax ni ani pwede nimo siya filean og coercion. Pasto as it is, nga kanang gaingon lang siya nimo nga buntis siya, pero kabalo ko ka nga dili buntis, ug napag PT nga nagasuporta, wala gyud kay pwede i-file nga kaso sa iya ha, anas ginahulga-hulga ka or ginakulit-kulit na gyud ka. Unsa ni ma-consider ni attorney nga blackmail kining iyang gihimo nga kini ba nga ingnon nga buntis unya wala man di man buntis kay negative man ang PT? Dili pa man ni nato matawag nga blackmail or extortion no, kay ang elemento sa extortion is nakay gustong himuon ang lalaki o kinanglan bayaran og kwarta para dili nimo himuon. Sa ani nga sitwasyon murag kuan pa lang ang babae ba, murag pabalo-balo pa lang nga nabuntis ko when actually dili, wala siguro nakadawat sa sitwasyon nga nag one night stand lang sila o wala siyang ipanguyaban or unsa ba, ingana pa man lang ka. Pero kung halimbawa ningon siya nga, sige ka, ipabalo na ko sa imong parents ni nga buntis ko, kung dili ko nimo bayaran og kwarta, then definitely filean unsa na kanang pwede nimo siya filean og extortion, lalo na nga dili tinuod nino og ginahulga-hulga ka. Aha. Murag plain lang man siya nga kining pangharas lang no kay ginahulga na ginaingnalan siya nga buntis pero dili mapod. Anyway, kini ang ikaduhang pangutana nga ato nadawat gikan sa atong center. Ika na Roy. Giatake akong mama sa iyang heart failure tungod sa pagprank sa buwang silingan nga naa daw sunog. Kana amo ang kapitbahay batasan jud na nila nga mang prank. Pwede ba na sila ireklamo? Dili manggod madala og istorya. Pwede, lalo nga halimbawa na heart attack ang imuhang nanay tapos na stroke siya, no? O ka na ang iyahang aksyon nga gihimo is panghadlok and something nga nakakos og damages sa imuhang nanay, pwede nimo siya filean og damage. Kay maski joke lang na, the mere fact nga nagresulta og dapat dili na niya ginahimo,
then definitely no pwede na nimo siya filean og damages kung naunsa na imong nanay unsa ang resulta na invalido ba na siya or dili, pwede na nimo siya filean og kaso nga nagpost sa pagka-invalido sa imuhang nanay kay kanang the cause of the action cost no maski ingnon pa nato na siya nga dili mauna ang iyahang tuyo pero kay mauna ang naging resulta, then definitely pwede gyapon filean og kaso. Okay. Attorney, naiskutan nato ning prank. Na ako nakita sa Facebook ba na ay mga nausuron katong i-prank nila ang katong minahan nila sa kinabuhi labi nag-birthday no kay murag ingnon nga naa kay utang tapos nga i-surprise ni ay kay naay kini mga pasalubong na mga regalo. Pero kinsa man kung naay dauta mahitabo dito sa gi-prank nila, kinsa may naay tulubagon dito katong company nga kini ba catering company ba na nga gi-hire nila or katong nagsugo, attorney? Well, ani mga ang sitwasyon no, different ni siyang kanang ginaprank nimo ang nanay nimo yung nakay maayong himuon. Isa dito sa giprank nimo nga naisunog unyag na aksidente no. Pero sa mga ani nga sitwasyon nga dili man malain good ang dili malain ang gihimo ba nga kanang pagprank sa iya, then definitely kung naunsa man imong nanay dila na heart attack or nasuko, dili man na maka-file og kaso kay dili man good illegal ang iyang gihimo from the very start. Ang mag-ingon maguga nga naisunog, illegal yun na siya kay makakos ka og alarm ba. So here sa other situation, there's no one, ang liability walay may tabo, walay liable. Pero dito sa pikas na sunog-sunog, nga malain man to, then definitely pwede na ay liability. So the answer to that is dili tong caterer, dili tong kung ang anak ba, kay ang intention man is surprise, dili man siya nga kanang hadlokon, unlike dito sa usa nga gihadlok dito sunog-sunog. Okay, pero balikan na nako tong issue sa prank no katong na-surprise. Ingnon nato nga wala siya dautan nga motibo nga ipahamak ang iyang mama pananglitan. Pero kung aware siya nga naay sakit sa kasing-kasing ang mama, unya mo reklamo tong mga igsoon nga kabalo na gyud ka nga naay sakit sa kasing-kasing atong mama, giprank-prank pa nimo. Mauni nga ni resulta hinuon na pahamak, na heart attack o na ospital o namatay baka di na, attorney. No. Kaniya ani nga sitwasyon nga giprank siya no. Again, we go back to whether illegal ba tong gihimo from the very start or dili. Kaya kung dili na siya illegal o dili siya malain, then ang prank nimo is just a joke. The intention, the act itself and the intention is wala mang yoy crime. So definitely maski naunsa ko siya, murag dili niya ma-filean og kaso ang iyang igsuon kay wala ba parang wala intention, ang action dili krimen, so wala gyud dili nimo na siya maingana. So we have to be very careful pud sa mga ingana nga ginahimo nato nga mag-prank no kay dili tanang tao kusog ang puso. So mga matay pa na, imbis naggalingaw mo dira, namatay na yung tao. Mo lagi ginaingon nila kung tatay sa kuha na ay saktong panahon sa pagtiaw-tiaw o pagseryoso. Na isaktong taong ginatiaw-tiawan o na isaktong taong ginaseryoso. So sa ingani nga sitwasyon, kabalo ta dapat kung asa ka mo lugar. Kaya di man ganito ma-file ng kaso, pero mawalaan ng tagnanay, mas lala pa to. Okay. So, lahi pa na iskutanan kung gituyo niya nga i-prank no para mamatay na. Salamat, attorney. Salamat, attorney Saiki Fontanilla Mamadra. Maayong hapon. Salamat! Okay. Salamat kay attorney Saiki. Napapod mo yung mga pangutanang legal, parihan ni ato na iskutan, ngabot ninyong matubag. PM na ka na sa atong programa sa numero nga nasa inyong TV screen. Ayan, mga kabrigada, padayon gyapon kita nagpanawagan ni mo yung atong unang pangutana. Pero sige lang, palampason na lang ako itong brigada, Abner. Wako kambupon. Anyway, panawagan gyapon no, sa atong mga kabrigada nga nagapaminaw karon para kay Sarah Jane Bayhon, operada mga kabrigada sa gallbladder o gallstone. Open pagyapon na, padayon pagyapon kita nagpanawagan o hinabang sa atong kaigsuunan o sa atong kabrigada. Karon na gyud sa nangaitabang Brigada Roel nga kinibang kinahanglan niya nga magpahuway kay kung mulagsik na siya, mubalik siya sa trabaho. So karon lang gyud na mga kabrigada. So usbo na to ang GCash account number kung asa ka mo pwede makapaabot sa inyong mga ginagmay lang hinabang 5 pesos, 10 pesos o pila man nga kantidad nga inyo makaya. Ang importante ka bukal sa inyong kaluuban, luag sa inyong dughan nga mo paabot ng inyong maong nga hinabang. GCash account number 0919-071-9080. Ayan na. Ayaw mo biya mga kabrigada kaysa atong pagbalik atong katangan
ang Baruganan One-on-One din sa Di Pwede Yan! Di Pwede Yan! May hapon pagbalik mga kabrigada o karong hapon uban ni ninyo sa pagtuki sa baruganan sa mga nagkaniyang hisgutanan sa panggamhanan. Pagsusi sa mga tinubdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan o pagsugyot sa mga praktikal nga mga solusyon. Kanang tanan at ang idinhilang sa Di Pwede Yan! Paghanay sa mga plano ug panglantaw padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan, pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon ug pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan! One-on-one! Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan. Pagsusi sa mga tinupdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan o pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan! One-on-one! Paghanay sa mga plano o panglantaw. Padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan! One-on-one! Pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon o pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan! One-on-one! Barog! Jensen! Mga kabrigada, adlaw-adlaw na natong makahinabi ang mga buot magpapili sa dakbayan. Ilhon ta sila. Baruganan! One-on-one! Pakighimaman kay Dino Barrientos, usa ka tingog sa pangisdaan, representante sa mga mangingisda ug presidential appointee to the National Fisheries and Aquatic Resource Management Council. Baruganan! One-on-one! Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan, pagsusi sa mga tinupdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan o pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan! One-on-one! Paghanay sa mga plano o panglantaw, padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan! One-on-one! Pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon o pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan! One-on-one! Barog! Jensen! Generals, makauban nato karong hapon ang usa ka City Council candidate. Maayong hapon kanimo Sir Dino Barrientos. Mayong hapon, Brigada Abner, Brigada Ruel, o sa hapon, inyong sir. mga televiewers, mayong hapon. Tanan. Oh, karon na ato makauban ang si Sir Dino Barrientos. Usa ka eksperto sa fisheries, Brigada Abner. Pero una sa tanong sir, bago ta musugod sa ato ang baruganan, ato sang ipailayla atong kaugalingon sa atong mga televiewers karong buntaga. Ay karong hapon na. Mayong hapon sa tanan. Ako si Dino Barrientos, na isa ka Ilonggo nga gikan Bacolod nga ni-migrate na diri sa General Santos City since 1997. For the past 15 years, I do voluntary works para sa pangisdaan. Ako usa ka executive director sa Umbrella Fish Landing Association. Kung remember pa ninyo, wala pa fish port sa una. Sa fish landing pa to. Also, director o secretary sa Stock Sergeant Federation of Fishing and Allied Industries and presidential appointee to the National Fisheries Aquatic Resource Management Council. Okay, wow. Oh. Pero sa ang imong naagihan sir, paunsa ka nahagbong karon sa ibuang career sa politika? Actually, unexpected, Brigada Ruel. If I remember right, murag last week before filing, gi-istorya ko ni Idol Elmer Catulpos o ni Mamlo Antonino. Ang kinahanglan nga naay boses pod sa ang pangisdaan diri sa konseho nato. So mauna nakita naman ako kung unsa ang mga vision o ang leadership o ang integrity pinaka-importante sang leader. Mauna nga maski sa pamilya namo, walay ni usa ka politiko kay murag hadlok man ni sa political side. So in short, naghatag ko sa akong oo sa ilaha with one condition, mapa-oo ninyo akong asawa. So dito mas na-challenge sila dito kaysa ako. Okay. Mauna.
Sige. So, ibig sabihin na ay go signal ni Mrs. ay go signal. palansa nila sa nato sa politika. Pero, Sir Dino, gusto na ito may bawaan. Unsa may mga personal advocacy nga gusto mo dalon o galing mo daog ka isip miyembro sa sangguniang panunsod sa Jansan katubang advocacy nga naagyod sa imong kasing-kasing na sa imong dugang nga gusto nimo nga himuon diri sa atong dakbayan? Number one is ang advocacy nga dapat pakusgon ang suporta sa local government unit nato sa atong mga sektor sa pangisdaan. Kung sa atong nahibawaan sa karon ang LGU nga support is only City Fisheries Division ng ang naa sa atoa. Kung tan-awon nimo ang fishing sector sa Jansan is composed of 120,000 workers. So anak kadaghan. Nanong gamay lang kaayo, division lang siya ang suporta sa LGU. With our talks sa atong grupo with the leadership of Mayor Elmer Catulpos, nagplano kami nga on the first 100 days pa lang maghimo na tag office for the fishing industry. Para tanan nga mga concerns sa industry didto na padulong og suporta sa LGU. And hopefully on the first 3 years mahimo na siya as a department, not only as a division. So sa may tabo ni Ana Sir Dino, palambuon na to ang fishing industry. At the same time, dapat tanawon po ang kahimtang sa mga fishermen. Kato mga nagatrabaho sa fishing industry, na by stability ang ilang panginabuhian, ang ilang income, dina sa maong industriya. Unsay mga plano nimo nga gusto nga ipatuman diri sa atong dakbayan? Correct. Kay sa karon ang challenge is threefold na moabutay. Mao nang ginahuwat nato nga mga challenges nga gusto ginako bantayan. Number one is ang moratorium on catcher vessels. Number two is 3 months FAD closure. And the last is 100% observer program. Ang moratorium is okay lang ang mga persign. Ang ginapush namo is there should be no moratorium on the handlines. Kaya ang handline is a very sustainable method of fishing. And also, ang 100% observer program and FAD closure, can you imagine magka-FAD closure na 3 months within our EEC? For 3 months, walay economic activity ang General Santos City. If you can remember, ang closure nga during this pandemic, nagka-closure ang Fishport for just, I think, 3 or 4 days. And hundreds of millions were lost for the opportunities. Okay, so unsay mga option ni anak nga kung naigayon nga dili malikayan nga naay closure ni anak, no? So unsay mga option nga pwede nato nga ma-offer? Unsay mga ideya nga naa sa mga una, Sir Dino? Number one, ang closure is preventable with the support of the LGU. There is such a thing na ginatawag as a compatible measure. Maunang i-push nato nga para maka-intindi pod ang mga sa WCPFC or Western and Central Pacific Fisheries Commission na i-accept ang atong posisyon on compatible measure. Okay. Dini sa iskutanan nga kining dwindling resources nga naa din sa atong kadagatan. Nabot masabot nato nga sa dagan sa panahon karon ay mga illegal fishing, mga daot ang atong marine resources. Unsa po mga programa syempre para maingon nato nga naay kaugmaon ang fishing industry nato, mapanalipdan pod nato katong atong marine resources, mga yamang dagat nato dinha, Sir Dino. Correct, Brigada Abner. Actually, there's such a thing as IUU fishing. Illegal, unregulated, and unreported fishing. Dapat, with the help of BFAR, Coast Guard, Marine, and mga bantay dagat nato, kanang destructive fishing method should end and penalize those nagahimo ana. And also, ang LGU has a big support to feel with regards to our fishing industry. Okay. Sa hiskutanan nga fishing industry nga himuon siya nga usa ka tourism attraction, Sir Dino, unsay mga ideya nimo niini? Unsay mga nindot nga mga ideya na sa mga una nga
feasible na pwede ra kayo na to nga ipatuman din sa Jansan? Correct. Number one, I was with sa grupo sa mga handliners last week sa Fishport sa Market 1. Ang activity dito usually starts at 6 a.m. earlier, mga 5 a.m. Until 10 a.m. Usually, kung naatay bisita, ang ginapangutan, asa ang kasuroy diri? So, ang ginahin mo is, dalaw na to sa Fishport. So, nag-adto lang dito sa Fishport, tanaw-tanaw, picture-picture sa isda. Nagpulong-pulong mi dito sa mga handliners, ana sila nga, sir, usahay ang mga labor namo, walay trabaho diri ba? Ang bakante, sa kadlaw, wala. Unsa ka kung himuon na nato sila as tourist guide within sa Fishport. Kanang i-explain nila unsa ang pagkuha ni isda. Unsa nakuha ni siyang isda. O sige, pasakyon nato sila. Naman tayong mga buti-buti diha, mga pambot. Pasakyon sila nato dito ang mga turista. Ituyok-tuyok. Mamaw ni kinabuhi sa mananagat. Ituyok na nato diha sila sa Sarangani Bay. So, I think it's very feasible. It adds other income and it attracts tourists. Kaya not only do you take picture of the fish, kundi masabtan nimo ang pangabuhi sa mangingisda. Okay, so isgutan nato ang fishing industry. Of course, kining isgutanan nga na mga dagko nga mga negosyante din sa fishing industry. Pero at the same time, naigagmay nga mga mangingisda katong mga bangka-bangka lang ilang ginagamit nagapangisda sila. Unsa po'y mga pwede nga matabang ni ini mga sa panggobyerno nato dito sa mga gagmay nga mga mangingisda nga eventually makakontribute pod dito sa overall picture sa atong fishing industry. Correct. Actually, ang usa ka programa sa BFAR is Big Brother, Small Brother program. Transfer of technology. Himon pod na nato diri sa atong LGU. Small Brother, Big Brother. Parehas sa himo namo karon with our local seaweeds producers sa Bula. Katong mga spare mga pukot na dili na magamit sa fishing industry, ginahatag na namo sa ilaha kay magamit nila sa ilang seaweeds, floaters, tanan kung unsa lang ang pwede pod matabang namo. So with that, we can start with that, and also let's go down to our fisher folks, let's go down to our fish workers, mga gabulad, mga transfer of technologies, tabangan nato sila. Okay. Mubalik ta diri sa sa mga konsumante nato sa isda kay kita gihangan lang ta may mga pipila ka mga reklamo karon. Gihangan lang ta Tuna capital of the Philippines pero pertidong mahala sa isda nato diri karon sir. Unsa may take nimo ana? Ang market manggod sa isda nato is not only Jansan. Kita abunda ta sa isda diri karon. Market driven siya once ang uban nga palitono nato like baboy, manok, musaka po na siya. Ang kalakalan diha sa Fishport is bidding. So bidding na siya o pila ni mo ana. Tapos ang mga for planta nga mga isda nga padulong dito is fixed price na siya. So usahay maingon ta mahalang isda depende po sa klase sa isda. May mga nato nga unta bawasan ng mga exported ng isda kay daghan man gasulod safe sustainable ta atagan nato trabaho ang atong mga isda. Okay. So naiskutan nato kining fishing industry pero basig ma-left out nato ang uban nga mga sektor Sir Dino kay dito ta naka-focus lang sa kining fishing industry. What about opportunities alang ato sa mga kababayan-an unsay mga ideya pod nimo niini nga unsay pwede nga mahatag po nato nga kining trabaho nga to sa kababayan nga maka-contribute po dito sa atong kinakandom nga gingon nimo mapalambo ang fishing industry and in general mapalambo ang atong dakbayan sa Jansan. Correct. May mga planned programs kita para sa mga kababainhan nato in the fishing industry. Especially sa mga asawa sa mga mananagat nga naa sa balay, nga bantay sa ilang mga anak. Naa karon mga cooperatives, different cooperatives nga ang mga members are women nga mga asawa sa mananagat, anak nila nga mga babayi. Kung unsang supply nga kinahanglan sa pangisdaan, mao nang ilang mga produkto like waste drugs,
And also karon makita na nato sa mga shipyards nga daghan na babae nga mga welder, daghan na trabaho sa shipyard mismo. Dili lang sa opisina. Kay ang office base usually dominated by women pod. So mura siya livelihood na siya kung tawag ko din mo, Correct, sir. livelihood. And also we have programs nga tapukon na tong kababainhan, mga asawa, kung unsa ilang mga talent, pananglitan, kani nga grupo, talent nila mangluto, butangan nato sila pangabuhian nga pangluto. Mayo. Kaya sa karon daghang kay mga nagkinahanglan og trabaho, ultimo kani mga asawa sa mananagat na kinahanglan og trabaho, so maayo siya nga idea para syempre maka-generate putang kanang income para pud sa ilaha. Okay, diba? Okay, so sa man nga iskutanan pod atong lakbitan pod syempre di nato pwedeng dili iskutan kining problema nato sir sa pandemya. O sa imong tan-aw unsay mga kakulangan nga wala nahatag sa panggamhanang lokal nato dina sa atong mga katawhan when it comes to COVID response or pandemic response, Sir Dino? Ang matubag nako diha is ginatawag nako nga TTV. It's testing, tracing, and vaccination. Kung gihimo na nato on the onset of the pandemic, nga ang testing nato is grabe kayo nga tanan. Karon magpa-testing ka, wala, may bayad eh. I-test ka nga mga libre, kanang sa tracing na nga testing. Pero kung magbiyahe ka, magpasulod dire, usahay ang testing mas mahal pa sa plite sa eroplano. So mauna nga itong mga TTV lang, kada lang. Testing, tracing, and vaccination. So niskutanan sa vaccination, maingon ba nato nga diri sa atong dakbayan na available ang vaccine sa tanan nga mga kining gusto magpabakuna o sa nabatyagan ba nimo nga nay abundansya natong supply sa bakuna dinhi? Sa karon abunda ang bakuna sa karon. Ang problema napaabot ba sa mga katawan kung asa sila pwede magpabaksin. 2 weeks ago, ako mismo kauban sa opisina. Wala pa kapabaksin. Anak ko nga, kano sa among pabaksin? Sir, wala pa man nakapalista noon sa among barangay, pero wala pa man nagipatawag. So, i-follow up dito. Sir, wala pa daw schedule eh. Timing na ako sa Peaceport. Na-vaccination dito for the fishermen, fisher folks, fish worker. Ana ang in charge nga, sir, halos kumpleto naman ang pero napabakante nga mga vaccines. So ato, gitawagan ako, adto di ay, madali kayo na vaccine. May vaccination di ay. So wala kabalo kung asa vaccine. Tama gyud ka ang punto ha, Sir Dino, kay pananglitan kato sa mga kuanaron mga kabataan na kanang ginabakunahan no. Napansin bigla Ruel, Sir Dino nga mostly mga professional ang nag-aadto dito. Asa naman po itong mga atong mga kaigsuunan, asa mga kabataan nga kining naadi na sa maingon nato nga sa Class D, Class E. Okay, ang naa dito, mga ginikanan, ginapagdala ng mga anak. Ato mga professional ng mga ginikanan. So naay bakuna pero paano nato napaabot sa katong mga target nato nga mabakunahan. Correct. So ang buto po sa Sir Dino, kulang sila og information drive, may tungod din kung asa ang pagpabakuna, kinsa na mga nakaschedule, ang yana nga mga punto. Correct. Information drive. Okay. Information drive ang kulang. Sir Dino, nindot kayo itong mga gibuyan ng mga plano kaganiha, mga ideya nimo unsa no palambo ang fishing industry, mapalambo ang Jansan. Pero ang pangutana nato, Sir Dino, paano nato maaghat ang katawhan nga mosalmot, makigiusa, mutabang aron kining mga nindot nga mga plano mapatuman nato dinhi sa atong dakbayan? Ang plano sa partido is it's a participative government. On the first 100 days, it's all forums. Paminawa nato sila. I-encourage nato ang mga katawad. Dili kaya nga sa gobyerno nga kami lang ang maglihok. Kinahanglan nato ang private sectors, tanan nga mga sektor sa mga transportasyon, sektor sang women. Magtinabangay ta. Kay para maabot nato ang bag-ong misyon, bag-ong solusyon. Okay. Makaya pa ba nato na aduhan niya, Sir Dino, sa mga panghitabo karon? Labi na diri sa atong syudad, ng mga hotels, ng mga bayaran, dili ka kasi na-discourage sa itong ka-investor. Unsa atong mamahimong take ni Ana pakabot sa panahon, Sir Dino? Kaya na kayo, Brigada Roel. Ang sa private sector naman, sa mga investors,
usually ang pinapakita naman is transparency. If you are transparent with everything you do, with all your transactions, I think you can encourage investors. Okay. Sige. Daghang salamat kayo, Sir Dino, sa imong panahon nga gihatag dinhi. Basi na akapay gusto ipabot nga kining mensahe sa atong mga kabrigada nga nagatanaw dinhi karon nga wala na race namo sa among mga pangutana, Sir Dino. Actually, naalang ko hangyo before mangabot ang campaign period o ang election period. Kilalalon lisod ng Ilonggo. Kilalanon ninyo ang inyong mga kandidato. Pilia ang pinakamaayo ang naay diri ang naay diri. Kay dili pwede nga diri lang ug ang diri lang, dapat na ang duha. Salamat sa inyo. Okay. Okay, salamat Sir Dino ug mayong hapon. Salamat sa paghatag mo og panahon diri sa atong programa sa Di Pwede Yan. Okay. Salamat. Sige, so inyo na dunggan mga kabrigada si Sir Dino Barrientos, kandidato pagkakonsehal din sa Dapayan sa Jensen, ilalom sa partidong AIM. Diyan na. O kana mga kabrigada, line of sub nga hugna sa pagkutingkay sa mga isyong dili angay baliwalaon o mga isyong angay hatagan og igong pagtagad sa makausapa. Ako si Brigada Roel Dumantay. Ako sab si Brigada Abner Francisco, lahi ra gyud mga kabrigada kung doon na tayo kaalam. Aron sa ingon katungon nato dili gyud mayatakan. Be proud of Jensen again. Barug Jensen. Kini ang Di Pwede Yan.